Okay guys, let's ready to rock on. May ano ba, may maingay ba dito? May ano tayo, may papa... Ano tunog ng waterfall? So every time na sasabihin ko yung waterfall, may ingay. Ibig sabihin, mag-shh kayo para lahat nyo masabihan. Sige, sabay-sabay, waterfall. Yan. So imagine yung relaxing tunog ng waterfall. Para ma-relax kayo, no? Hindi kayo ma-hype. Okay, so nandito na tayo sa ongoing series natin na Gospel of Life. So dito natin matutunan kung paano i-apply yung mga bagay na tinuro sa atin ni Paul sa Galatians, di ba? Tinuro ni Jesus sa buhay niya. And bakit mahalaga yun? Siyempre. Di ba, Kuya Lawrence, by faith lang, ligtas na ako. Kailangan ko pa bang maging mabait na tao? Siyempre. So, yun yung pag-uusapan natin ngayong parang mahina ang ating signal. So, mag-backstory muna tayo. Ay, hindi, mamaya pa pala yun. So, ito ang ating pag-uusapan. So, last week, ang napag-usapan natin with Kuya Raymart is yung gospel nung times na ng ating nung testing natin sa buhay. Ano yung tinetest doon? Yung faith natin, yung paniniwala natin kay Lord. So kung ano nga ba yun, so panoorin nyo na lang. Okay, so ang ating topic for this afternoon is yung gospel and faith. So paano natin i-apply yung gospel sa faith natin, sa paniniwala natin kay Lord, no? And ayan, ito yung mga susunod, unity, yung humility, and suffering. So, before we start, parang may problema. Yan. So, backstory lang ng letter of James. So, bakit ba nagsulat si James ng letter? So, syempre, ito na naman tayo sa letter. Alam niyo naman yan. So, sino si James? Siya nagsulat. Syempre, si James yung nagsulat. Kapatid siya ni Jesus. So, sa dugo, kapatid niya si Jesus. So, syempre, nagkaanak din yun si Mary. Meron din siyang iba't iba. Hindi ko alam kung ilan yung kapatid ni Jesus, pero siya yung panganay, syempre. And, nagsulat siya for Jewish Christians. So, di ba, naalala niyo yung pinag-usapan natin sa Galatians, mayroon Jew, then Gentile. Yung Gentile, hindi Jew. Yung Jew. O yan, basta yun. Or Jewish Christians. So, sino yung mga Jewish Christian? Yun yung mga kalahi ni Jesus. Imagine mo, mismong kalahi mo, yun nagpapako sa'yo sa cross. Imagine. So, sobrang bigat na. And lahat ng nakarinig ng gospel ni Jesus, nakita nila na sila ngayon nagpako kay Jesus dun sa cross. And lahat ng nakikita nila dun sa Old Testament, natupad sa buhay ni Jesus. So, sila to, yung mga tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Siyempre, meron ding Jewish na hindi nagkakaroon ng faith kay Jesus dahil mula pagkabata ko, pinaghirapan ko sumunod sa 10 Commandments. Sasabihin mo sa akin, maniwala lang ako, ligtas na ako. Di ba parang nasan yung effort ko? Sayang yung effort ko. Di ako naniniwala dyan. Ganon. So, bakit pa siya nagsulat? The reason kung bakit naisulat ito ni James, dahil sa pagkakaroon ng mga grupo ng Jewish Christians, di ba mga Christians na sila, na naka-fall sa worldly lifestyle. Ano yung worldly lifestyle? Yun yung pinag-usapan natin sa Galatians na namumuhay sa kasalanan. Iba yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. So sila yon. And then sinasabi pa rin nila na may faith sila. May faith naman ako. Ligtas ako, sabi niya ni Paul, by faith I am saved. Pero hindi nila ginagawa in practice. Hindi nila pina-practice yun. Kumbaga, yes, loving si Lord. Pero hindi ko mamahalin yung yung taong grasa na yan. Mga ganon, yung pulubs na yan. So, ganon sila. And ito yung nangyayari sa kanila. Parang ito naman yung naging kabaliktaran nila. Yung ibang Jewish Christians, masipag sumunod. Pero ito, hindi na sumunod. Napa-extreme na, hindi na sumunod. Hindi pala kailangan yung 10 Commandments. Sige, hindi ko na gagawin yan. Mag-faith na lang ako kay Jesus. Hanggang sa pagkamatay ko, nung ligtas ako, wala akong gagawin. Pahala sila dyan. Kahit ano lang gawin ko. YOLO! Kumbaga. So, yun yung topic natin for this afternoon. The Gospel and Faith. Sa James 2.
And week 2 na tayo. So, backstory lang yun. And, haba ng hair ko. Hirapan ako. And, ayun lang. So, gusto ko lang makuha yung attention nyo. Huwag sa pagkain, huwag sa katabi, no? So, okay lang naman yan. You are free, di ba? We are free na, di ba? Hindi ko kayo pipigilan. Pero we are free to do what is good, syempre. Kung yung hindi nakakasama sa katabi natin, hindi nakakasama sa nasa harapan, di ba? Yan yung natutunan natin kay Paul. So previously, yung previous chapter natin, last week, yung pinag-usapan natin sa James 1 and 1 to 18. Di ba sabi ni Kuya Raymart, count it all joy when our faith is tested because it produces steadfastness and endurance. Di ba, Wesley? Yan. Di ba sinasabi ni Kuya Raymart na kapag may dumating na testing sa ating faith, maging masaya ka. Yun yung sinasabi niya. And ano pa yung mga sinasabi ni James? If any of you lacks wisdom, ask God and He will give it to you generously. Di ba sabi doon, count it all joy. Kasi kapag na-test yung faith mo, kunyari, yung alam mo na 1 plus 1, lumabas sa sa test. Paano natin masasabing alam mo yung 1 plus 1 na hindi ka nagte-test or di mo sinusubukan? Diba? Doon mo malalaman, nilagay mo 3 o hindi tama, diba? So, kapag nilagay mo to, ibig sabihin na nahasa mo yung sarili mo na maging tama doon sa isang bagay. For example, dito, yung steadfastness and endurance. Kumbaga, merong kasalanan, merong temptation, and then napigilan mo siya one time, and then lagi mo siyang pinipigilan. Diba? Yun nga yung sinasabi natin, meron tayong dalawang desire. Lagi ka nandun sa kabila, diba? Lagi mong pinipili yung desire ng spirit. Mag-i-endure ka hanggang sa nasasanay ka na lang. 1 plus 1, mas easy lang yan. 2 lang sa akin yan. Yung iba, hirap pa, diba? Diba? Ganon. So, ganon yung endurance. And then, syempre, meron namang iba sa atin. Kuya Lawrence, di ko talaga kaya. 1 plus 1, di ko talaga alam eh. Diba? So, ang sinasabi ni James dito, if any of you lacks wisdom, syempre, aminado naman tayo, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang, di ba? Di ba? Makikita kahit may pagkukulang tayo, mag-a-ask tayo kay Lord ng wisdom. Syempre, sa Kanya nang galing lahat. And then, i-ask natin yun sa Kanya at ibibigay niya yun generously. Hindi man siya madamot. No? So, marami mong pwedeng masabi dyan, pero let's, we are tempted because of our own desire, and when done, it leads us to death. So, mayroong temptation. Yun nga yung pinagkaiba na mayroong temptation, nagkasala ka, pero nung na-tempt ka ulit, ginawa mo ulit, tapos hanggang sa ginawa mo, nagiging lifestyle siya, and it will leads you to death. Parang, nasa na yung faith mo? Nasa na yung pananampalataya mo kay Jesus nung time na lagi mong pinipili yung mali? Di ba? And, yun yung sinasabi ni James dito. And lastly, every good gift and perfect gift is from the Father. Huwag nating sabihin na, Lord, bakit mo ako tinempt na magkasala? Always remember na walang maling ginawa si Lord. At sino yung may mali? Tayo yun. Bakit mayroong kasalanan? Dahil sa atin yun. Bakit may namamatay? Dahil sa atin yun. Bakit may sakuna? Bakit may polusyon? Dahil sa atin yun. Di mo pwedeng isisi na nung nadapa ka, sisisi mo sa nanay mo kasi baliktad yung pagkasuot mo ng tsinelas. Di ba? Ikaw may kasalanan. So, pero natututo tayo. And kapag natututo tayo, mas pinipili natin kung ano yung tama, and yun yung endurance na sinasabi ni James dito. Kaya mahalaga siya. No? Nasaan na ako? So, yung last verses, dito masyadong napukusan ni Kuya Raymart, pero happy one ko lang. Sabi niya dito, but be doers of the word, and not hearers only. You only deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Dami sinabi mo. Pero ayun, kung nakikinig ka, dapat ina-apply mo siya. Hindi yung parang pumasok dito, lalabas sa kabila. Yan lagi natin naririnig. Kapag sinabi maghugas ka tuwing alas 8 ng umaga, gagawin mo siya ng alas 8 ng umaga. So, nakikinig ka, ibig sabihin.
Iba kasi yung naririnig lang sa nakikinig. Ang nakikinig, sumusunod. Ang nakakarinig, nagde-decide pa yan kung susunod o hindi. Narinig ko! Oo! No, mas magalit pa tayo, ba? And, ang sabi niya dito, para kang yung tumingin sa salamin, tapos pag tingin mo, okay yan. Tapos pag alis mo, ano nga ulit itsura ko? Kamukha ko ba to? Hindi naman ah. Parang ganon. So, yung hear, ay yung pakikinig at paggawa, magkasama yan. So, yun yung tinuturo ng Bible. Once na marinig mo, that ina-apply mo siya. Kasi, bakit ganon? Dahil yung words, nagre-rema sa puso mo. Pag nagrema, syempre, it changes you. Kaya hindi lang yan basta basta narinig mo lang, bigla ka na lang magbabago. Hindi. Unti-unti yan, pinapalambot yung puso mo. And, kaya dapat, lagi tayo nakikinig. Nakikinig ba kayo? Kung nakikinig naman kayo. Sige. Kaya, listen, look, and listen and learn. Diba kapag... Alam ko si Lord. Okay. Okay. Comment ako. Nung nakita ko ito, natatawa talaga ako. Pero diba, kapag nakikinig ka, natututo ka. Kung nakikinig ka, sa 2 plus 2 equals 4, masasagot mo ng tama. Pero kung hindi ka nakikinig, ang lagi mong sagot doon, 5 or 6, di ba? Kaya, be hearers and doers of the word. Pag nabasa niyo sa Bible, pag narinig niyo sa amin, hindi lang siya basta nandito lang. Pagdating mo sa church, ay, ba't naman ni Leslie? Diba? Tapos pagdating sa labas, pagdating sa bahay, si Wesley ka pa ba? Diba? So, yun yung sinasabi niya dito. Kaya, ito yung isang paparinig ko sa inyo galing kay Jesus. Sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Diba? Napakasarap lumapit kay Jesus na siya yung magbibigay siya ng kapahingahan. Amen ba tayo doon? Amen. And He is humble. No? Na talagang yayakapin ka niya ng mainit para masabi niya sa'yo na mahal ka niya. And ano pa yung sinabi dito? Ngayon, nung narinig niyo si Jesus, humble siya sa inyo at binigyan kayo ng rest. Si Peter naman, sabi niya, ngayon, humble yourselves. Kasi humble si Jesus sa inyo. So humble yourself also. Di ba? And therefore, under the mighty hand of God, so that at proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Di ba? Parang, Lord, bakit ko aalagaan yung taong yan? Wala naman nag-alala sa akin. Di ba? Parang ang sad boy sa kanto. Pero yun nga, ang patunay na talagang naiintindihan natin ang gospel ni Jesus ay kapag naririnig at nararanasan ang pag-ibig niya and then ginagawa natin at pinapakita sa iba. If si Jesus naging humble sa inyo, inaalagaan kayo, aalagaan nyo rin yung mga taong nasa paligid nyo and magiging humble din kayo sa mga taong nasa paligid nyo. Kung kami, nakikinig kami sa inyo, pag nag-share kayo, makikinig din kayo sa amin. Ay, di. Makikinig ako sa inyo habang ulit. Kung kami, nakikinig sa inyo habang nag-share kayo, kami habang nag-share, makinig kayo. Kapag give and take lang. Kapag pinuto nyo yung cycle nyo, doon nagkakaroon ng lamat at wala nang pagmamahal na nangyayari. Ganun lang yung cycle nun. Give and take. Ngayon, kapag give and take kayo ng give and take, mauubusan ba kayo? Diba hindi? Pero na lang, kung pipigilan mo yung flow na yun, yan, merong mayaman at mahirap kasi natigil yung ganong flow. And, ito yung huling verse. Ngayon, di ba? Jesus cares for you. Ang sabi dito ni James, pure genuine religion in the sight of God, the Father means caring for orphans, widows in their distress, and refusing to let the world corrupt you. Ngayon, Jesus cares for you. I-care niya yung mga taong walang nakakaramdam ng care sa sarili niya. Alam mo, hindi ako mahal ng mama ko eh. Ang sarap marinig na alam mo walang nagmahal alam mo hindi walang nagsabi sa akin ng ganyan, ikaw lang. 'Di ba? Kumbaga, ang pagmamahal is something na hindi lang siya kinikimkim.
kundi pinapamigay, no? Imagine yung baso na kunyari yung baso, meron kang baso. Tapos si God, meron siyang pitcher ng tubig. And yun yung love niya. Ngayon, kapag buhos lang siya ng buhos, ano mangyayari sa baso? Ano mangyayari sa tubig? Umaapaw. Ngayon, kailangan mo ng another, nasasalo. And yun yung ginagawa natin sa ibang tao. Na sa sobrang dami nung nararanasan natin pagmamahal sa Panginoon, isinishare natin to sa iba. Sinasabi natin. Kaya, ganon. Ngayon, before we start, ito na yung pag-uusapan natin, James 2. In-explain ni James dito kung paano hindi na-apply yung gospel. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Continue to guide us, Panginoon, with your Spirit, Panginoon, and give us faith, Panginoon, na maniwala kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, and at the same time, Panginoon, ma-apply namin ito at may pakita sa amin mga nasa paligid, Panginoon. Lord, teach us how to love, Panginoon, dahil ikaw lang, Panginoon, ang source nun. Ikaw lang yung pupuno sa amin, mag-aapaw nun sa amin, Panginoon, hanggang sa ma-share namin to sa mga tao sa paligid namin, sa parents namin, sa friends namin, sa classmates namin, Panginoon, sa mga taong mga malalapit sa aming buhay, Panginoon. I pray, Panginoon, na yung pag-ibig mo lamang siyang makita at maramdaman sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tapos na ako sa intro. Intro lang yun. Ngayon, punta na tayo sa James 2. Ngayon, tumuloy na si James 2 dito sa word na to. My dear brothers and sisters, parang katulad lang ni Paul, no? Tayo, magkakapatid tayo dito, no? Kay Jesus Christ. And how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some people over others? Ngayon, di ako nakapaglagay ng sample ng faith. Pero, in-explain ko to sa Galatians. Kung ano yung faith, di ba? Pinapunta ko pa si Mark at si Ira, di ba? Na nagkakaroon lang tayo ng faith kapag sinasabi natin, maniniwala ako dito kahit hindi ko pa siya nakikita. Kahit hindi ko pa siya nararanasan. Kahit sinabi lang ni Lord. For example, salvation. Di ba? May namatay na ba, tapos pumunta ng langit, tapos kumaway, oy, may salvation, totoo ang salvation. Wala naman, di ba? So, that's why ang salvation is by faith. Naniniwala tayo doon, kahit hindi natin nakikita na may tao sa langit. Or hindi natin nakikita, o may bumababa, o may multo magpakita, merong Diyos. Di ba? Walang ganon na lumalabas. Pero, ayun nga yung faith. Pero, ang paniniwala naman, belief, is something na dahil nakita mo siya. For example, yung tubig, merong tubig. May sinabi ko, may tubig sa likod. Maniniwala kayo kasi nakainom na kayo dun. Naranasan nyo na siya. Di ba? Kaya kayo naniniwala. Yun yung pinagkaiba ng faith tsaka belief. So, ngayon, yung faith is something na pinaniwala mo kay Lord na, Lord, mahal mo ko. Sinabi mo, mahal mo ko. Lord, namatay ka para sa akin, mahal mo ko. Pindo kahit hindi kita physical na nakikita, kahit hindi kita nakikita na kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay ko, hindi ko maintindihan, I still have faith. Diba? And, ngayon, sinasabi mo, meron kang faith. And if you favor some people over others, ayan. So, masasabi mo bang may faith ka kung meron kang nilalapitan na tao na pili lang? For example, maitim yan si Kuya Lawrence, di ko lalapitan. Maputi ako Ganon. O kaya, ang baho naman na ito. Di bagay sa mga kagrupo kong mababango. Di ba? Parang meron lang tayong pinipilian. So, ang sinasabi ni James dito, na kung meron kayong faith sa pagmamahal ni Lord, naranasan niyo yung pagmamahal ni Lord, bakit sa piling tao lang kayo nagmamahal? Yun yung sinasabi niya. For example, nagbigay siya ng example. For example, suppose someone comes into your meeting. Sabihin natin sa church. May pumasok. May may magandang damit. May mga bling-bling pa siya, di ba? Tapos, another comes in, tapos may kasama siya sumunod. Poor siya. And dressed in a dirty clothes. Madumi. As in, madumi, mabaho. And if you give special attention and good seat to the rich person,
Diba? Nung pagpasok, no, ang daming bling-bling. Oh, binigyan mo ng 5 upuan. Oh, diyan ako. Diba? Tapos, but you say to the poor one, you can stand over there or else sit on the floor. Naku, naubos yung upuan namin. Yung 5 na yun para doon sa rich. Naubos yung upuan namin, doon pa na sa likod. Parang yung poor, sabi niya, yung upuan. Tapos sabi mo, doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod at doon umupo. Ganon. Tapos, yung rich people, nakaupo sa harapan. Yung mahirap, nasa likod. Nandun nakaupo katabi ng basura. Now, where is the love? Diba? Sabi si mama kumanta nun. Basta yun. Naalala ko lang. Where is the love, no? So, well, doesn't this discrimination show that your judgment are guided by evil motives? Ngayon, kung mapili kayo sa tao na lalapitan, yung pagmamahal nyo is guided by evil motives. Maraming bling-bling to. Siguro makahingi ako dito ng isa. Diba, minsan ganun tayo. Lalapitan ko to, maraming pera to, nagpapa-burger to sa Angel's Burger. Itong isa, medyo may amats, ayoko niya. Diba, minsan ganun tayo, di ba? May pagka-something yan. Hindi tayo lumapit dyan. Now, nasan yung faith nyo sa pagmamahal ng Diyos if you do that? Ngayon, ano nga ba yung favoritism? Favoritism is giving an unfair preferential treatment to one person or group at the expense of another. Meron kang, ito lang yung laging binibigyan. Sino dito yung merong paborito sa pamilya? Yung magulang nila may paboritong anak, diba? Minsan nakakaranas tayo ganyan. Siya lang yung merong laruan. Tapos ikaw, burger lang. Diba? Pwede na rin nata yun. Okay lang. Pero ayun nga, di ba? Siya merong laruan tsaka burger. Ikaw burger lang, di ba? Naku, sabi pa ng magulang mo sa'yo, naku anak, siya lang yung binigay eh. Diba? Out of stock na. Pero bakit hindi mo sa akin binigay? Gano'n. Minsan naisip ko pa dati, di ba? Normal sa pamilya na 3 anak. Di ba? Sabi ko, siguro pag nagkaroon pa ng pang-4, pang-ampun siguro ako. Parang gano'n. Parang yung feeling ko. Kasi alam mo, nung pinanganak sila yung mas laging binibigyan ng oras. Tapos ikaw doon lang sa kato, naglalaro. Nakatingin ka lang. Ganyan kayo favoritism. Ngayon, discrimination. The unjust or prejudicial treatment of different categories of people, especially on the grounds of ethnicity, age, sex, or disability. Ngayon, discrimination is something na pagkakita mo pa lang sa kanila, ayaw mo na agad. Sobrang dilim nito, nagdidilim yung mukha, yung paningin ko, ayaw ko dyan. Ito, medyo iba yung simoy ng hangin dito dito ako sa mabango. Diba? Parang, ang discrimination, nilalayuan natin yung tao dahil sa kung sino sila. Sa kung anong ayaw natin sa kanila. And then yung nilalapitan mo lang, medyo same lang sila ni favoritism. Pero, sabihin natin yung favoritism is positive. Dahil favorite mo siya kasi may ginawa siyang maganda. Ito naman sa discrimination, yung buong pagkatao niya, pangit na kaya ayaw mo sa kanila. So, ganun siya. Ngayon, there's another one. Indifference. It's the feeling of not being interested. If you are indifferent, you don't care either way. Ngayon, yung indifference naman, wala ka nang pakialam dun sa tao. Kaya hindi mo sila nilalapitan. Kaya gusto mo, ikaw lang mag-isa, wala kang pakialam sa inyo. Binubuli niyo ako, wala nang pakialam sa inyo. Bahala kayo. Kukopya ka? Hindi pwede. Joke lang. Pero ayun nga, indifference. Yung wala ka ng pake. Di ba minsan kapag galit ka, hindi lang basta, I hate you. Minsan, nag-level up na, wala nang pakialam sa'yo. Bahala na. Diba? And masakit yun. Kasi sabi ni Elie Wiesel, isa sa mga writer or basta writer siya. The opposite of love is not hate, it's indifference. Kasi kapag hate mo, may hate kang tao, hindi lang siyang nagawa, kaya hate mo siya.
Parang dahil yung indifference, wala ka na talagang pakialam. Kahit ano pa gawin niya, kahit mali pang gawin niya, tama man yung gawin niya, wala akong pakialam. So, yun yung kabaliktaran ng love. Yung love is, kahit wala siyang gawin, mali o tama, mahal mo pa din. Yun yung love. No? Ngayon, talo na tayo doon. So, listen to me, dear brothers and sisters. Oh, sige, kapatid na James. Hasn't God chosen the poor in this world to be rich in faith? Kung babasahin niyo yung kwento ni Jesus, lagi niyang kinakausap yung poor. Lagi niyang sinasabi na yung poor yung makakapasok sa kingdom of heaven. Sabi niya, aren't they the ones who will inherit the kingdom He promised to those who love Him? Bakit sila laging mahirap? Kasi yung mahirap, yung madaling tumanggap sa Diyos. Kasi yung mga rich, mas lalo silang nagkikling dun sa pera, imbis na sa Diyos. Kaya ang hirap nilang kumbinsihin, or hirap nilang sharean. Pero yung mga naghihirap, yung mga nasasaktan, doon mas madali nakakapasok yung gospel or yung pag-ibig ni Lord. Kasi nakikita nila yung need nila. Yung rich guys or people, hindi nila nakikita yung need nila. Kaya nasa kanila na ng lahat. Yun yung feeling nila. So, ngayon, yung faith is para sa, hindi man para, madalas nasa mahihirap. No? And tayo, ito, Christians yung sinasabihan ni James dito, but you dishonor the poor. Isn't it the rich who oppresses you and drag you into court? Aren't they the ones who slander Jesus Christ, whose noble name you bear? Parang, yung mismong mayayaman na yun, yung nagpapako kay Jesus sa krus. Yung mismong mayayaman na yun, yung konting pagkakamali mo lang, inidemanda ka na agad, dahil marami na silang pera. Tapos, you dishonor the poor. Kumbaga, si Jesus, nilalapitan niya yung mga mahihirap, tapos ikaw, diring-diri ka. Ngayon, where's yung, nasaan yung faith mo? Yun yung kine-question ni James dito. And sabi naman ni Paul sa Romans 2:11, for God does not show favoritism. Ngayon, kung si God, wala siyang ginawang, wala siyang favorite sa atin, ganun din tayo. Kasi ganun yung pagmamahal, hindi pumipili. Kung sino na yung mamahalin. Si Lord, mahal niya lahat. Ang tanong doon, tatanggapin niyo ba o hindi? Diba? Kaya that's why, kapag nagmamahal ka, hindi mo pinipilit yung tao, hindi mo, kinokontrol or something. Ngayon, madali lang naman maintindihan yung mga sinasabi ni James dito. Pero, yes indeed, it is good when you obey the royal law as found in the scriptures. Love your neighbor as yourself. Di ba, in-explain ko sa Galatians na dahil sa love, kapag nagmahal ka, yung 10 commandments, isang bato mo lang tapo lahat. Dahil sa pagmamahal. Ngayon, kapag di ka nagmahal, lahat yon break. Yun yung sinasabi ngayon dito. Ngayon, but if you favor some people over others, you are committing sin. Ngayon, kapag meron kang paboritong mga tao lang at wala kang nilalapitang iba, you are committing sin. You are guilty of breaking the law. Ano yung law na yan? Sabi niya dito, for whoever keeps the whole law, yung 10 commandments, but fails in one point. May isa ka lang hindi masunod. Hindi mo lang siya ma-perfect. You are has become guilty of all of it. Or he who said that do not commit adultery also said do not murder. If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. Sabihin natin hindi ka pumapatay. Pero dahil nagsisinungaling ka, nabibreak mo rin yun. Ganon katindi yung standard ni Lord sa law. Ano yung Transgressor. You are going against the law. Yon, basta yon. Nagiging against ka sa law. Hindi mo siya sinusunod. Nagtatransgress ka kapag yung law na binigay sa'yo, kunyari, kasunduan. Tapos yung kasunduan, hindi mo ginawa. Tinatransgress mo siya. So, iba pa yung iniquity. So, ibang topic yun. So, let's, move on. So, yun lang yung dito. May isablay ka lang isa, break mo na lahat. That's why, di ba, sa amin ni Mea, last dito.
Di ba lahat na pinamdam mo yung pagmamahal sa kanya, ganyan, ganyan. Tapos nagkamali ka lang, hindi mo na ako mahal. Di ba? Parang gano'n agad. Grabe ba? Grabe ba? Nalimutan mo ba lahat ng ginawa ko? Pero ganun yung pagmamahal ni Lord. May isa ka lang, or yung law ni Lord, na may isa ka lang hindi masunod, hindi mo na ako mahal. Yun yung standard. No? So, you say God loves me. Ito yung faith mo. You know, God loves me. And you also say na nagmamahal ka, nagmamahal ako. Mahal ko yung parents ko, mahal ko yung kaibigan ko. Pero piling tao lang, hindi ka talaga nagmamahal. Kasi, bakit mo minamahal yung mga magulang mo? Kasi marami na silang nabigay sa'yo. Minsan yun yung motive natin. Ang bait ng magulang ko, kaya mahal ko sila. Paano kapag masama sila sa inyo? Mamahalin mo pa ba? So ngayon, namimili ka na. Ayoko na sa kanila. Hindi ko na sila mahal. Magre-rebelde ka na. Diba? That's not love. Kung ikaw, naghahanap pa ng pagmamahal sa parents mo, I'll tell you, you will fail. Hindi mo makikita sa kanila yung pinaka-kompletong pagmamahal na kailangan mo. Makikita mo lang yun kay Jesus. Kaya, kung kay Jesus ka nakakapit, sige, kahit ganyan ka mama, kahit ganyan ka papa, kahit ganyan ka friends, o mga kaibigan ko, mamahalin ko pa rin kayo kasi minahal ako ni Jesus. Nakakapit ka, di ba? Okay. Ngayon, sabi niya dito, so whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. Ngayon, ang sinasabi niya dito, kahit anumang gawin nyo, ma-judge kayo by the law kasi yung pagsunod nyo, kunyari nagmamahal kayo, di ba sinabi ni Paul na kapag nagmahal ka, nagagawa mo lahat, na-fulfill mo yung law. So, kapag na-fulfill mo siya, for sure, yung blessing from it, kunyari, hindi ka pumatay, or sabihin natin, hindi ka nagsinungaling, yung blessing from it, marireceive mo. Ganun naman talaga, di ba? Kapag nagtrabaho ka, nag-aaral ka ng mabuti, may Jollibee ka, di ba? Dati naalala ko pa, nung graduate ako, Jollibee ako ni Mami. Pero yun, ganun siya. And anong ibig sabihin ng set you free dito? Yes, Jesus set us free by faith. Ito yung natutunan natin sa Galatians. Free from the requirements of the law. Hindi mo na kailangan i-perfect yung law. No? And the guilt of sin. Hindi na dahil sa kasalanan mo, mapapalayo ka kay Lord. No? But we are now free to obey love nang hindi napipilitan. Hindi na napipilitan. Kaya kung alam mo mahal ka ni Lord, napipilitan ka pa ba magmahal? Kung totoong nararanasan mo yung love. And ano pa yung sinabi ko dito? True freedom is freedom to obey God and do what pleases Him. Ngayon, kung nararamdaman nyo, ang hirap sundin ni Lord, ibig sabihin hindi mo talaga siya nararanasan. Totally. That's why sa church, kaya lagi tayo nag-church, kasi lagi dapat natin siyang maalala. Lagi natin siyang maranasan. So that, yung pagsunod, nagiging true freedom natin, hindi yung parang slave ka pa rin, no? Ayan, sabi ni Kuya Lawrence, huwag daw magsinungaling. Gusto ko magsinungaling eh. That's why kailangan mo pumunta ng church. Kailangan mo pumunta ng church kasi lagi namin sinasabi dito kung gaano kayo kamahal ni Lord. And hindi kayo papalya doon. Ayan. So, next. Pinalaya na tayo ni Lord at pinalaya niya din ang mga mahihirap sa discrimination, oppression, and indifference. Ngayon, pinalaya na sila ni Lord. Ngayon, pag may pumasok dito, ipaparanas mo ba sa kanila yun ulit? Pinalaya na sila ni Lord, pero ikaw, parang pinaparanas at pinaparanas mo pa rin sa kanila. Hindi ka tanggap dito, diyan ka lang sa likod. Diba? Ngayon, hindi na siya. Parang, yes, sinasabi natin na malaya na tayo, pero pinaparanas natin sa iba na hindi sila malaya. Ganon yung nangyayari. Kaya ang sabi ko dito, pinaranas ni Jesus ang love niya sa kanila. Tapos ikaw, tayo na nasa church, di natin yan maiparamdam sa kanila. Pinaramdam ni Lord yung pagmamahal niya sa atin. And then, hindi mo kayang ibigay sa iba. That is evil. Yun yung sinasabi ni James. And, next verse. Medyo seryoso na. Mamaya, papatawa ulit tayo.
There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. Ngayon, ano yung sinasabi ni Paul dito? Na kapag ba naging maawain ka o mapagpatawad ka, papatawarin ng Lord. Always remember na pinatawad na tayo ni Lord. That's why nagpapatawad tayo ng iba. But also, dahil kailangan natin ng kapatawaran, di ba alam natin ganun tayo makasalanan. Lord, grabe yung kasalanan ko. Need ko ng kaawaan at kapatawaran. Ngayon, alam mo yung feeling na yon. So that's why, alam mo rin yung feeling ng ibang tao. Kaya papatawarin mo sila. Alam mo, naiintindihan kita. Naranasan ko yung ganyang feeling, kaya papatawarin kita. So may dalawa tayong reason para magpatawad. Pinatawad ako ni Lord, and dahil kailangan ko rin ng pagpapatawad. Naramdaman ko rin yon. Kaya paparanas ko rin sa'yo yung pinaranasan ni Lord. No? And then sabi niya dito, kung wala kang mercy, hindi ka naniniwala sa gospel. Dahil yun yung pinakaunang need natin nang malaman natin ang kasalanan tayo. Lord, maawa ka. Grabe yung kasalanan, diba? Ngayon, let's jump to another topic. Genuine faith. Now, ano ba yung totoong faith sa hindi? So, sinabi ni Paul dito, ito yung pinaniwala natin and dapat maging paborito niyang verse, no? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So sinasabi ni Paul dito, naligtas tayo by grace through faith. Tagalogin ko ba? Pero ayun siya. Biyaya siya, wala kang pinagpaguran para sa kaligtasan mo. Ligtas ka nung naniwala ka. Ngayon, regalo yun ng Diyos at hindi dahil sa masisipag kayo, dahil mabait kayong tao, kaya kayo ligtas. Hindi, ligtas kayo through faith. Sa paniniwala na niligtas na tayo ni Jesus. Ngayon alam nyo na yan. So sabi naman ni James dito, what good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Ngayon, medyo maano kayo. No? Akala ko ba, sabi ni Paul dito, not a result of works. Pero sabi ni James dito, is, if someone says he has faith but does not have works, can that faith save him? Ang sinasabi niya dito, kung meron kang faith, tapos wala kang works, maliligtas ka ba ng faith na yan? Ayan, so parang mag-aaway na sila Paul at James dito. Nagsusuntukan na dito. Pero ang sabi niya dito, di ba, ang naintindihan natin sa Galatians, we are saved through faith, not by our works, hindi dahil sa sarili nating gawa. And faith comes with the Spirit. Di ba, nung naniwala tayo kay Jesus, yung si Holy Spirit, dumating sa atin. And then, si Spirit, He gives us fruit. Ano yung fruit na yun? Yung love, joy, peace. To do good works. No? And, yun yung na-receive natin. Yun yung sinasabi ni Paul. Para lang maintindihan natin. Tapos, di ba, sabi sa Galatians 3, so lagi kong kino-quote yung Galatians dito dahil doon tayo nagpunta, no? Last time. Let me ask you only this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Ngayon, sinasabi niya dito na by faith na-receive natin yung Spirit. Kasi si Spirit yung nagbibigay sa atin ng love para magmahal, joy para maging masaya kahit masakit na, ano pa, patience, kahit sobrang nakakainip na at nakakantok yung preaching ko, diba? And nare-receive natin yun sa Spirit. Ito yung sinabi ko kanina, the fruit of the Spirit is love. Ito yung pinakakailangan nyo para magawa nyo yung mga bagay na gusto nating gawin sa ibang tao. By faith kay Jesus, we receive the fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, hanggang self-control. Dami kasi. Pero yung self-control, yan yung yun yung isa sa part ng love na dapat na-adopt natin. Kasi minsan, sa sobrang galit mo, hindi mo na mapigilan. That's why, mahalaga yan. And then, punta na tayo, balik na tayo doon. Maliligtas ka ba ng faith mo?
Di ba sinabi ni Paul, ulitin ko ulit, makinig kayo ha. Sinabi ni Paul, na ligtas ka through faith. Ngayon, kini-question ni James, ligtas ka ba talaga sa faith mo? Kasi wala kang works. Nakatambay ka lang sa kanto. May nakita ka ng nadapa, pinagtawanan mo. Diba? Ngayon, sabi niya dito, can that faith save him? Ngayon, nagbigay siya ng example. If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, wala siyang damit or madumi yung damit niya. Tapos nagugutom siya. And one of you says to them, go in peace and be warm and filled. Without giving them the things needed for the body. What good is that? Ang sinasabi niya dito, may lumapit sa inyo, pengin akong pagkain. Sige. Tapos sinabi mo, go in peace. Busog ka na. Hindi mo man lang binigyan ng pagkain. So yun yung ini-example ni James dito. So also faith by itself, it does not have works, is dead. Kung sinasabi mo lang na pagpalain ka ng Diyos, mabubusog ba yun? Parang yun yung sinasabi niya dito, na kapag meron kang faith, dapat meron kang works. Kung meron nanghihingi sa'yo ng pagkain, binibigyan mo ng pagkain, hindi ng word lang. Go in peace. Malaya ka na sa gutom. Malaya ka na sa gutom. Gutom pa rin ako eh. Di ba? Parang hindi match. So, yun yung sinasabi ni James dito. Ang titignan nyo dito is faith by itself without works is dead. Sabi dito, faith is dead dahil kung naniwala ka sa love ni Jesus, bakit di mo ito may pakita sa iyo? Ba't hindi mo may parana sa kanila? Ba't hindi mo maibigay yung adobo? And ang sinabi pa ni James dito, but someone will say, you have faith and I have works. May magsasabi sa inyo na, meron akong faith, kasi ikaw masipag ka, sige. Pero huwag mong ipilit sa akin na maging masipag ako. Meron naman na akong faith, ligtas na ako. Sabi niya dito, show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Medyo nakakalito. Medyo nalilito rin ako dyan. Pero, ang sinasabi ni James Dan is, kung meron kang faith, sasabihin mo sa ibang tao, Ma, pa, meron akong faith kay Jesus. Tapos nung inutusan ka maghugas, hindi ka makasunod. Ngayon, paano mo masasabi na totoo yung faith mo kay Jesus nang hindi mo yung pinapakita sa kanila? Yun yung sinasabi ni James dito. Na kung sinasabi mong totoo yung pagmamahal ni Lord, dapat nakikita ng tao yun sa'yo. Sabihin mo, ay Christian na ako, pero nung nayaya ka ng kaibigan mong uminom, sumama ka. Kung anong trip ng kaibigan mo, yun na rin yung trip mo. Diba? Hindi mo na-apply yung faith o yung love na binigay sa atin ni Lord. Ngayon, ano sabi ko dito? Ipakita mo kung sino ka. Di ba lagi namin sinasabi dito that you are loved, forgiven, and accepted. No? Through your works. Ipakita mong mahal ka nga ni Lord. Alam mo, mamahalin kita kasi minahal ka ni Lord. Alam mo, papatawarin kita kasi pinatawad ako ni Lord. Alam mo, tatanggapin kita kahit mabaho hininga mo kasi kahit nung mabaho yung hininga ko, tinanggap ako ni Lord. Diba? Amen, diba? Kapailan si Mark eh. Okay. Okay. Ngayon, di ba sabi ni Jesus dito sa John 14, sabi niya, if you love me, you will keep my own commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Sino yung helper na yun? Yung sinabi ko kanina, si Holy Spirit. If you love me, sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo yung sinabi kong magmahal ka. Ngayon, sasabihin mo, Lord, parang ang hirap mahalin ng taong yun. Ngayon, si Jesus mag-aas tayo kay Lord na Lord, bigyan mo pa ako ng pagmamahal para mamahal ko yung taong yun. Lord, bigyan mo pa ako ng patience para maintay ko yung tao na yun. Nasabi ko, 3 o'clock nandito na, pero alas 4 na wala pa din. Ngayon, naiiwasan yung gulo dahil sa ganun. Ang natataas natin yung pagmamahal, hindi yung sarili natin. Ngayon, sabi ko dyan, genuine faith leads us to obey God, love others, and ask God sa kung anong wala sa atin. Alam mong hirap na hirap kang magmahal, edi
hingin mo kay Lord. Alam mong hirap na hirap ka magtiis, edi hingin mo kay Lord. Kasi sa ganung paraan, inaamin natin sa sarili natin na, Lord, ganito ko kasama. Ganito ako makasalanan. Ganito ako kulang, Lord. And in that way, nagiging ganun din tayo sa mga taong nasa paligid natin. Lord, pwede natin sabihin sa magulang natin in that way na, dahil nasasanay tayo kay Lord na laging nagsasabi sa Kanya na, Lord, grabe yung kasalanan ko, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Ganun din tayo sa mga kaibigan at parents natin. Grabe yung hirap ko sa school. Pwede mo ba akong matulungan sa ganito? Sa friends mo, oo nga, meron akong kapansanan eh. Oo nga, medyo ganito ako mag-isip eh. Pasensya ka na. Kapag may nakikita ka o napapansin sa akin, sabihin mo sa akin. Di ba, naapektuhan kung paano tayo makipag-usap sa mga nasa paligid natin. And, yun din yung tinuturo ni Lord sa faith. Ngayon, ito na yung ating series. Paano natin ngayon may apply yung faith na meron tayo kay Lord? Sa James 2:20-26. Do you want to be shown you foolish person that faith apart from work is useless? Ngayon, sinasabi ni James dito na yung faith, walang kwenta yan, hindi totoo yan kung hindi nakikita sa buhay mo. Ano nga yung sinabi ni James? Was not Abraham, si Abraham, kung alam niyo yung kwento ni Abraham, si Abraham, yung huling testing para sa kanya, natutulog siya sa ilalim ng puno. Tapos sabi ni Lord sa kanya, Abraham, dali mo si Isaac sa bundok. Ialay mo siya bilang sacrifice. Ngayon, di ba si Isaac, yung pinangako ni Lord, na magkakaroon siya ng anak, di ba? Kahit matanda na siya. Si Isaac lumabas, dumating. Tinupad ni Lord yung promise niya. Hindi sasabihin ni Lord sa kanya, papatayin ko yung anak ko. Di ba? Ngayon, ano yung nangyari doon? So, naglakad sila. Tapos, sabi niya kay Isaac, mag-aalay tayo kay Lord sa bundok. Tapos sabi ni Isaac, nasaan yung iaalay natin? Tapos sabi ni Abraham, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala? So ngayon, napapaisip si Isaac. So nung pagdating nila doon, wala na to sa Bible, dinadagdagan ko na. Nasaan na yung iaalay natin? Tapos unti-unti, tinatalian na siya ng tatay niyang si Abraham. Tayo ba niyo tinatali? Dahiga ko na dyan. Tapos si Abraham naman, Lord, nasaan na yung bibigay mo? May sinabi sa Bible na ang nasa isip ni Abraham that time, kahit patayin niya yung anak niya sa Isaac, bubuhayin niya. Parang bubuhayin ni Lord. Yun yung faith niya kay God nun. Lord, ikaw nagbigay sa akin ito, ikaw may karapatang kumuha nito, at ikaw may karapatang magbigay ulit sa akin ito. Kumbaga, kaya mo ba questionin yung bagay na si Lord nagbigay sa'yo, tapos kinuha niya? Binigay niya sa'yo, tapos kinuha niya? Siya lang may karapatan nun. And if you have faith, siguro Lord, kaya mo kinuha sa akin ito kasi may mas maganda ka pang plano para sa akin. Kaya Lord, hindi mo pinayagan itong relasyon na to, siguro may mas maganda kang ibibigay sa akin. Mas maganda yun, no? Pero hindi. Mas okay na ibibigay sa akin. Hindi ako para sa course na to, siguro may ibibigay ka para sa akin. No? May mga ganon. Ngayon, nung nasa na sila, nakahiga na si Isaac. Papatay niya na. Ganon, no? Lord, wala pa ba? Papatay ko na to. Ngayon, nung pag gano'n na, biglang may dumating na angel. Oops, Abraham, napatunayan mo ang iyong faith. Meron akong naihandang tupa dyan. Pakalula mo na si Isaac. Tapos, may nakita silang tupa doon. Tapos yun yung inalay. Ngayon, yun yung mababasa niyo siya sa Genesis. Namuta ko yung chapter. Pero nasa Genesis siya. Ngayon, you see that faith was active along with His words. Meron siyang faith kay Lord, pero yung pagsunod niya, nakikita sa buhay niya. Even though kahit papatay niya na yung anak niya, ganun kagrabe yung faith niya kay Lord. Kasi alam niya, walang masamang nanggagaling kay Lord na, Lord, kahit patayin ko to, alam ko na alam mo yung kung ano yung makakabuti. Kahit mukhang masama na yung nangyayari, no? Minsan ganun sa buhay natin, kala natin kahit masama na yung nangyayari sa paligid natin, nakala natin walang ginagawa ang Panginoon. Pero meron. No?
And then, faith was completed by His works. So, doon napatunayan yung faith niya is totoo. Kasi ginawa niya kahit sobrang sakit, kahit sobrang hirap. Ganun magmahal, sobrang sakit, sobrang hirap. And doon natetest yung faith natin. Kaya, ang sinabi niya dyan, our Father justified by works. Ngayon, medyo magkaano sila dito ni Paul. Kasi 'di ba sabi ni Paul sa Galatians, o pag-aawayan natin si Paul tsaka si James. No? Sabi ni Paul, justified by faith. We are made right with God by faith. 'Di ba sinabi niya sa Galatians 2, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. 'Di ba sinabi niya dito sa previous? Justified by works. Tapos sasabihin mo sa akin, sasabihin sa atin ni Paul, you are not justified by works. Ngayon, di ba, para sila magka-kontra. So, maraming communication sa Christianity na mayroong contradicting. So, ngayon, ipuprove natin kung talaga magkaaway ba si Paul tsaka si James or hindi. So, by true faith in Jesus Christ. So, we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith. Naintindihan nyo na yung justified, made right, di ba? Kumbaga, tinuwid ka na ni Lord. Nung nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus, naging matuwid ka na sa harapan niya. Kahit wala ka pang ginagawa. Ngayon, because by works of the law, no one will be justified. Kahit gawin mo yung 10 commandments, hindi ka ma-justify niyan, hindi ka magagawang matuwid nun. So, yun yung sinasabi niya. That's why, ang sinasabi ni Paul dito is, ginamit ko ulit siya, justified by works of the law, di ako agree dyan. Pero justified by faith in Christ, agree ako dyan. So, yun yung sinasabi ni Paul. Ngayon, ito yung sinasabi ni James, justified by works. So, sinabi niya na, hindi ko na ulitin. Pero ano yung pinagkaiba nila? Bakit sila magkasalunga? Kasi, ito ngayon yung pinaniwala ni James. Justified by faith alone, hindi ako agree dyan. Justified by works, agree ako dyan. So, baliktad sila, no? Pero hindi sila ganun, hindi sila magka-kontra, magka-compatible sila. So, anong ibig kong sabihin doon? Ito yung pinaniniwalaan ni Paul. We are made right with God by faith. Nakikita ni God na matuwid na tayo dahil kay Jesus. Wala kang gawin, matuwid ka na sa harapan niya. Totoo yun. Ngayon, ang sinasabi naman ni James, we are made right by works. Ngayon, nakikita ng mga tao na matuwid na tayo dahil kay Jesus. Nakikita niyo yung pinagkaiba? Yung sinasabi ni James dito, nakikita ng tao. Nakikita ba ng tao na matuwid ka na? Si Lord, yes, nung nagkaroon ka ng faith, matuwid ka na sa harapan niya. Pero yung mga tao ba nakikita kang matuwid? Nakikita ba nila mapagmahal ka? Yun yung sinasabi niya dito. Kaya ang sabi ko dyan, huwag puro kinig at salita. Ang patunay ng faith ay makikita natin sa ating gawa. Totoo pala yung faith mo eh. Bakit parang hindi nakikita sa buhay mo? Yun yung sinasabi ni James dito. Ngayon, yun yung sabi, kaya nga sinabi ni James nung sa chapter 1, when testing comes, count it all joy dahil napapatunayan mo yung faith mo kay Jesus sa ibang tao. Alam mo, sobrang saya dito sa youth life dahil ganito, dahil ganyan. Nakikita ngayon, nakikita ng mga tao, sobrang saya ni Wesley sobrang saya ni Ayla. Ano meron sa youth life? Nakikita kasi sa galaw mo. So, kung ikaw, nasa school ka, tapos lagi kang tahimik, tapos sabi sa'yo, attend ka youth life. Sasama ba yun sa'yo? Di ba hindi? Hindi kasi nakikita sa'yo. Di ba? So, yun yung sinasabi niya dito. When testing comes, count it all joy. Kasi mapapatunayan mo na yung faith mo ay totoo. Na totoo na mahal tayo ni Jesus. Na totoo na ang pag-asa natin sa Kanya lang natin mo. Kailangan natin may ipakita yun. Pero hindi siya requirement para maligtas ka. Kailangan yun para ma-share mo sa iba. Ito yung sumunod na verse. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him
as righteousness. And he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. Hindi niya, ang sinasabi ni James dito, hindi lang sa kakasalita mo lang masasabi natin Christian ka. Ako nagbi-preach. Sinasabi ko, huwag magsinungaling. Tapos nakita niyo ako sa labas nagsisinungaling. Ibig sabihin, hindi ako totoo doon sa sinasabi ko. Diba? Na yung faith alone is hindi makakapagsabi na talagang nakay Kristo tayo. Ang galing magsalita ni Kuya Lawrence, ang galing magsalita ni Kuya Raymond. Pero pagkita mo sa labas, ang sasama ng ugali. Ngayon, hindi align, di ba? Yun yung tinitira ni James dito. Hindi yung salvation. Yung nakikita ng tao. No? Kaya, sabi ko dito, save na tayo by faith. Totoo yun. And kung talagang may faith ka na, iparanas mo yun sa iba. Huwag puro salita at yung ginagawa mo salungan sa sinasabi mo. Tama? Amen? Yan. So ngayon, ito maganda tong picture. We are saved by faith alone, and faith produces good works. Hindi lang yan parang basta meron ka lang faith. No? Ngayon, sabi niya dito, sabi ni Paul dito ito yung kanina, not a result of works. You are saved through faith. Pero meron pang verse 10 yan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Dinala ka sa pamilya ng Diyos, hindi para maging barumbado. Dinala ka sa pamilya ng Diyos para ipakalat sa ibang tao na ganito yung pamilya ng Diyos. Ganito kami minahal ni Jesus. Diba? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Dapat dun sa path na nilakaran ni Jesus, nilalakaran din natin dapat yun. To love the poor, to reach out to them, to care for them, lalo na dun sa mga nasasaktan sa panahon ngayon. Marami na yung nasasaktan dahil sa mental health issues. That's why si Paul at James nagkamayan. Hindi sila magkaaway. Laki ng muscle ni Paul, no? Kasi gano'n siya grabe. Pero, ayun nga, nagkasundo sila na we are saved by faith alone and faith produces good works. Are we clear on that? Ngayon, as Christians, ito na tayo. Justified with God by works of the law, hindi tayo dyan. Justified with God by faith alone, which produces good works for others. So, gumagawa tayo ng good works para sa iba, hindi na para kay Lord. Kailangan ba ni Lord na maging mabuti ka sa Kanya? Kasi si Jesus na naging mabuti. No? Kailangan niya ba ng adobo mo? Hindi. Ang may kailangan ng adobo mo is yung mga tangan sa paligid mo. Diba? Matatapos na tayo. Ito na yung mga last verses. And in the same way, was not also Rahab the prostitute? Ang daming example ni James, so papakwento na naman ako. Noong time na to, si Rahab, isa siya doon sa mga nasa Jericho. Hindi siya part ng Israel. Yung Israel, pupunta na sila sa Promised Land. Ngayon, yung una nilang pupuntahan na city is yung Jericho. Then, yung Israel nagpadala ng mga spies para tignan kung anong kahinaan ng wall of Jericho kasi sobrang taas ng wall na yun. Tapos, may nabalitaan yung mga taga-Jericho na mayroong espiya. So ngayon, hinahanap nila. Tapos si Rahab, tinago niya yung mga yon. Yung mga espiya na yon ng Israel. And then dahil kay Rahab, naligtas yung Israel. Pero sabi ni Rahab, kung i-destroy niyo yung Jericho, huwag niyo akong isama. So ang nangyari kay Rahab, justified by works, when she received the messengers and sent them out by another way. Actually, si Rahab is hindi siya Israelite, pero naging part siya ng Israel dahil sa ginawa niya. Ngayon, dahil sa faith nyo kay Jesus, naging part kayo ng pamilya ng Diyos. And then lalo na nung nakikita na yung pag-ibig sa inyo dahil sa mga ginagawa niyo. No?
Parang katulad niya, for us the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So faith and works, ang sinasabi lang ni James dito, faith and works, magkasama sila. Hindi sila naghihiwalay. Hindi dahil sa works kaya tayo ligtas, sa faith pa rin. Pero lagi siyang, alam mo yun, para siyang, yung faith is parang physical, tapos si works, merong shadow. Kapag ginawa ka ng ilaw, merong shadow, di ba? Ganun yun, hindi sila magkaiwalay. And, as I end, i-quote ko rin yung Hebrews, Book of Hebrews, kasi na-mention dun si Rahab. It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with people in her city who refused to obey God. Hindi siya nasama dun sa destruction ng Jericho. So, for she had given a friendly welcome to the spies. By faith niya. Naniwala siya sa Diyos ng Israel. And yung sumunod na last verses ng Hebrews 11, all these people earn a good reputation because of their faith. Ngayon, yung faith nyo ba nagkukos ng pangit na imahe? Yung image ni Jesus nasa atin na, dapat yun din yung nakikita ng ibang tao sa atin. Nakikita ng pamilya natin, nakikita ng mga friends natin. Alam mo, grabe yung pinagbago mo. And then, ang sabihin mo, kasi si Jesus nasa atin. No? None of them received all that God had promised. Ang sinasabi niya dito, lahat ng mga nasa Old Testament, namatay sila na hindi nare-receive si Jesus. Pero for God had something better in mind for us so that they would not reach perfection without us. Yung na-explain yan. Pero ang highlight dito is yung sumunod na chapter 12. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd, sino maraming friends dito? Diba? Of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slow us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Tanggalin natin yung mga kasalanan na nagpapabagal sa atin upang may pakita yung pagmamahal sa ibang tao. Tanggalin natin yung mga makasarili nating mga desire para mapigilan, mahalin yung ibang tao. Yun yung sinasabi niya dito. And sa verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Hindi mo kayang magmahal kung hindi mo nakita, hindi mo naranasan. And naranasan natin yung kay Jesus. Kaya we keep our eyes open kay Jesus. The champion who initiates and perfects our faith. Siya yung magpapatibay ng faith mo. So that kapag dumating yung testing, may magbabago talaga sa buhay mo. Kasi si Jesus buhay sa puso mo. Because of the joy awaiting Him. Ito yung nangyari kay Jesus. Nung nasa krus siya, meron siyang saya na nararamdaman. Ano yung saya na yon? He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne, thinking of all the hostility He endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Imagine nung nandun si Jesus sa cross, nakita niya lahat tayo na maniniwala sa Kanya. And yun yung joy na naramdaman niya, na tiniis niya para sa mga mahal niyang mga anak. No? And then, yung grabe na naranasan niya sa kasalanan ng tao, di ba dahil nga yung kasalanan natin, doon nabayaran sa cross. Kapag naiisip natin yun, hindi tayo magiging weary at madaling sumuko. When we professing our faith, when we show our faith to others, when we love others. After all, you have not yet given your lives in your struggle against sin. So dahil, di ba dahil nga sa kasalanan namatay si Jesus, ngayon, dahil ba sa kasalanan lalayo ka sa Kanya? Kumbaga, dapat nga magalit tayo sa kasalanan eh. Kasi dahil yung nagmahal sa atin, namatay para sa atin. No? And this is my answer sa ating topic for today. This is the gospel. He endured the cross because of love. Kaya we will endure to care others for love kahit masakit.
That's how we apply our faith in the gospel. Mahirap magmahal, yes. Aminado tayo lahat dyan. Mahirap na mahirap talaga yon. Pero imagine Jesus Christ, He endured it for love. Yung kamatay niya sa cross. Jesus as our perfecter of our faith, siya lang ang titignan natin. And for sure, our faith will produce fruits or good works na makakain at masasarapan lahat ng makakatikim. Ngayon, pinapatikim mo ba yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao? Pinapatikim mo ba yung pagmamahal ni Lord sa iyong pamilya? Pinapatikim mo ba yung pagmamahal ni Lord sa iyong mga kaibigan? Sa iyong mga kapatid? Yun yung sinasabi ni James dito. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Thank you for the faith, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, sa hapong ito. Lord, help us, Panginoon, as we apply this gospel, apply this faith, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon. Naway maipakita namin yung mga lahat ng narinig namin, Panginoon. Gawin mo kaming hearers and doers of your word, Panginoon, na hindi lang kami basta umaattend lang, Panginoon, hindi lang basta nakikinig lang, kundi, Panginoon, ginagawa, Panginoon, kung ano yung ikaka-please, Panginoon, at ikaka-glorify ng iyong pangalan sa ibang tao, Panginoon. I pray, Panginoon, na yung pag-ibig mo siya mag-fuel sa amin, at siya magpuno sa amin, Panginoon, at sa kapag umapaw yung pag-ibig na yun, Panginoon, I pray, Panginoon, that you guide us, Panginoon, to share it to others, Panginoon. Lead us to care for them. Lead us to love them, Panginoon. Lead us, Panginoon, to forgive them and accept them, Panginoon, kahit hindi sila ka-deserve. Dahil, Panginoon, in the first place, Panginoon, hindi namin deserve ang iyong pagmamahal, but you give it anyway. Thank you, Lord, Panginoon, sa iyong pag-ibig na ngayon na tumutulak sa amin upang gawin ng lahat ng ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinataas sa na to sa pangalan ni Jesus. Amen.